Headset po, sabi ko sa katabi ko habang inaabot sa kanya ang headset na provided ng kumpanya. "I thank you," sagot naman niya. "Grace nga pala, nice to meet you," bati ko ulit. "Hello, I'm Jamie, nice to meet you too," sagot niya na may kasama pang pagkaway. Napangiti na lamang ako at natuwa na may isa na akong makakausap. Ayun lang, Gen Z na Gen Z. Millennial kasi ako. Sa totoo lang ay ramdam ko ang pagtanda ko sa mga kasama ko. Wala namang masama doon. Realidad lang talaga. Nakahilera kami, kanya-kanyang desk at PC. Unang araw ng training namin sa call center. Di kilala ang kumpanyang ito, kaya siguro pumasa ako. Wala pa akong BPO experience kasi eh. Nagpakasakali lang ako dahil kailangan ko din ng trabaho. Nagsimula ang training namin mga 12:30 AM na. First time ko mag-graveyard shift. Online din syempre ang training, kaya nakakaantok talaga. Nakikita kong unti-unting napapayuko ang aking mga katabi. Sa isip ko, hindi ba sila natatakot sa trainer na nasa harap lang ang desk? At sa likod naman ay ang desk ng IT guy? Bahala sila. Nagkibit balikat na lamang ako at napatingin sa itaas. Napansin ko na luma at hindi well-maintained ang lugar. Medyo creepy ang dating. Inalis ko ang tingin ko sa itaas at pilit na binalik ang focus sa training. Nako, ang hirap nga naman talaga. Antok na din ako. Ang masaklap lang pag nakaharap ka sa PC ay kitang-kita mo ang mabagal na takbo ng oras. Sumapit ang 3:00 ng umaga. Paligsahan na talaga sa pagyuko at pagalingan na ng diskarte sa pagtulog na hindi nahahalata ng trainer. Hindi ko na kinaya. Kunyari na lang ay naiihi ako at magbabanyo muna. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papuntang CR. May tig-isang CR para sa mga lalaki at babae. Sa gawing likuran ang para sa mga babae. Malayo sa pwesto ko, kaya wala kang choice kundi rumampa sa gitna. Malapit sa IT yung CR ng babae, kaya dahan-dahan ang rampa ko, baka makaistorbo pa. Pagpihit ko ng doorknob, ay nabuksan ko agad ang pinto. Ayan, walang tao, sabi ko sa isip ko. Habang tinutulak ko ang pinto paloob, ay biglang bumigat ito at tila may tumulak sa pinto pabalik sa akin. Buti na lang ay naalalayan ko ang pinto na hindi bumagsak. Ito ay labis kong kinagulat. Napalingon ako sa IT na baka napapansin niya ang nangyayari sa akin. Pero abala siya sa laptop niya. Tuluyan ang sumara ang pinto at di ko na ito mabuksan. Sa isip ko, ibig sabihin may tao sa loob. Hindi siguro nailak, kaya ganon. Ang lakas naman niya.
Ang bigat bigla ng pintuan. Wala akong kalaban-laban. Muli, nagkibit balikat ako at bumalik na lang sa desk ko. Ang okay na nangyari ay nagising ang diwa ko. Saktong pagbalik ko ng desk ay nag-check ng attendance yung online facilitator namin. Tanaw ko mula sa desk ang CR ng mga babae, kaya nakabantay ako dito kung may lalabas. Dahil totoong nakakaramdam na ako na naiihi na ako. Here, sagot ko sa facilitator nang tawagin ang pangalan ko. Nanatili akong nakatanaw sa pintuan ng CR, ngunit wala pa ring lumalabas mula dito. Napatigil ako nang sabihin ng facilitator na kumpleto daw kami. Aba, sino yung nasa CR? Hindi ako halos kumurap, kaya sigurado ako na hindi pa lumalabas kung sino ang nandun. Kinabahan ako ng konti, ngunit nadagdagan pa ito nang biglang tumayo ang katabi kong si Jamie at pumunta sa CR. Binuksan niya ang pinto at sa gulat ko ay nakapasok siya ng matiwasay. Unti-unti na akong kinabahan. Hindi ko na lang din siya tinanong. Day 1 pa lang may issue na ako. Ayoko naman ng ganon. Nag-lunch break kami ng 4:00 ng umaga. Pinauna ko na si Jamie sa break room dahil nag-ipon pa ako ng katapangan para mag-CR. Di ko na din kasi kinaya. Nagawa ko naman. Ayos naman nung una. Ngunit nung naghuhugas na ako ng kamay, ay biglang may kumatok sa pinto. Sumagot ako agad. May tao po. Ngunit kumatok ito ulit. Sumagot naman ako ulit. Ay, may tao po. Mas malakas na ngayon ang sagot ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay muli itong kumatok at mas nilakasan pa. Sa inis ko ay basang-basa pa ang kamay ko sa paghuhugas, ay binuksan ko na ang pinto. Walang tao. Agad akong lumabas para tingnan kung sino ang kumatok. Dinaanan ng mga mata ko ang buong work area, ngunit wala talagang tao. Sa isip ko ay baka naman mabilis lang siya talaga kumilos. Naririnig ko ang tawanan at kwentuhan. Lahat sila ay nasa break room na nasa kabilang kwarto. Dito na talaga ako dinapuan ng takot. Nagmadali akong sumunod sa break room at nasa lubong si Jamie. Grace, ayun. Tatawagin pa lang kita. Nagpapansit daw si TL Jam. Kain tayo. Hikayat sa akin ni Jamie. Sige. Jamie, tanong ko lang. Bukod sa akin, may naiwan pa ba sa work area natin kanina? Mahina kong pagtanong kay Jamie. Ay, wala na. Kasi kaming tatlo nila Miko at Rhea ang naiwan dito kanina. Nanghangain kasi ng tanga yung water dispenser dito Nagtulungan pa kami. Tapos nagtawag na bigla si TL. Natatawang sinabi ni Jamie sa akin. Okay. Sagot ko. Lumipas ang araw na iyon na hindi ako panatag.
Natapos ang shift ng 9:00 ng umaga. Bukod sa training, ay nanghina ako sa pagod, kaba at takot. Hindi ko na nakumpirma kung ano ba talaga ang nangyari sa akin sa CR na iyon. Hindi ko na din gustong malaman. Hindi na ako bumalik sa training pagkatapos nun dahil siguradong hindi ako makakapag-focus sa trabaho at takot na takot akong baka masundan pa ang pangyayaring iyon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa multo, aswang o lamang lupa. Ito ay karanasan ng isa sa aming naging labandera noon na si Aling Rosa. Ayon sa kanya, kaunting taon pa lamang ang nakalipas nang mangyari ito. Isang umaga ay nakatanggap si Aling Rosa ng text message mula sa kaibigang si Flor na isa ding labandera. Tinatanong siya nito kung pwede ba siya maglaba kinabukasan. Kapalit sana niya dahil nagkasakit ang kanyang nanay at kailangan niyang umuwi ng probinsya. Ikinatuwa naman ito ni Aling Rosa dahil dagdag kita ito at malaki daw magbayad ang magiging amo niya. May-ari daw kasi ito ng isang resort sa Calamba, Laguna. Kinabukasan ay maagang dumating si Aling Rosa sa sinabing address ni Flor. Malaki nga naman ang bahay, yayamanin ang dating. Bili ni Flor na hanapin niya sa may gate ang doorbell dahil ayaw ng may-ari ang nagtatawag ng tao po. Agad na pinindot ni Aling Rosa ang mukhang malaking botones na kulay ginto sa tabi ng gate. Bumukas ang gate at lumabas ang isang babae na medyo may katandaan na. Masungit ang mukha at nakaasul na uniforme. Magandang umaga po. Ako po si Rosa, yung papalit kay Flor na labandera. Bati ni Aling Rosa. Ah, ikaw na pala yan. Oo, hinihintay ka na ni Madam Josie. Pasok ka, sagot ng babae. Malawak ang hardin sa loob ng bahay at may groto pa. May munting koi pond pa sa gilid na bahagi ng hardin kung saan may dalawang naglalakihang mga koi na lumalangoy. Pagdating sa sala ay sinalubong sila ni Madam Josie. Kinausap nito si Aling Rosa at nagkasundo sila sa ibabayad sa kanya sa bawat araw ng paglalaba niya. 1,200 pesos per day po? Malakas na tanong ni Aling Rosa. Yes. Kulang pa ba yun sa services mo? Gawin kong 1,500 pesos? Sabi ni Madam. Ay hindi po, sobra-sobra na nga po yun. Thank you po ma'am. Malakas na sagot ni Aling Rosa. Kinausap ni Madam ang babaeng sumagot kay Aling Rosa sa gate. Siya pala si Preciosa, ang namamahala sa bahay. Sa utos ni Madam ay may maikling tour si Aling Rosa sa bahay, kung saan ang laundry area, sampayan at kung saan wag pupunta. Sinabi ni Preciosa
na si Madam ay may nag-iisang lalaking anak na 24 years old na. Ito ay sakitin at maselan, kaya alagang-alaga ito ni Madam. Sumpungin at masungit ito, kaya madalas ay nasa kwarto lang. Sa mga lugar kung saan ito tumatambay, ang hindi pwede puntahan ni Aling Rosa. Ibinigay na kay Aling Rosa ang bayad para sa araw na iyon. Tuwang-tuwa siya at agad na nag-text kay Flor upang magpasalamat sa trabahong ipinasa sa kanya. Ganado si Aling Rosa at pakanta-kanta habang hinihiwalay ang puti sa dekolor na damit. Dahan-dahan niyang ginamit ang washing machine dahil nangangapa pa din siya sa kamodernahan nito. Ayan, 15 minutes, nakaset na. Habang naghihintay sa washing machine, si Aling Rosa ay nagbanyo muna siya. Dito ay nagulat siya dahil tila may sumisigaw mula sa kabilang kwarto. Boses ito ng isang lalaki. Mula sa banyo ay nagpakamarites si Aling Rosa at sinundan ang tunog ng boses. Napalapit siya sa isa sa mga pintuan at doon narinig ang mga sigaw ng lalaki. Ang pagkakamali niya ay napasandal siya masyado sa pinto at ito'y kanyang nabuksan. Agad niyang hinila sana pabalik ang pinto, ngunit tumunog din naman ito at narinig ng tao sa loob ng kwarto. Tumakbo si Aling Rosa pabalik sa laundry area. Hingal na hingal siya at napakapit sa umaandar na washing machine nang marinig ang isang boses sa likuran niya. "Sino ka? Hindi kita kilala." Tanong ng isang galit na boses. Napasigaw ng kaunti si Aling Rosa at napalingon. Isang lalaking matangkad at hanggang balikat ang buhok ang nakatayo sa harapan niya. Nanlilisik ang mga mata nito. Napagtanto ni Aling Rosa na ito ang anak ni Madam na sinabi sa kanya ni Preciosa. "Ay, sir, ako po yung bagong labandera nyo, si Rosa." Kabadong sagot ni Aling Rosa. "Hindi kita kilala eh. Bakit andito ka sa bahay namin? Trespassing ka!" Pasigaw na sabi ng lalaki. Bigla itong naglabas ng kutsilyo at tila susugurin si Aling Rosa. Napasigaw na lamang ng malakas si Aling Rosa sa takot. Sila ay tila nagpatintero ng lalaki sa laundry room. Buti na lang ay dumating si Preciosa at pinigilan ang lalaki. Tinawag niya itong Raymond. Kalaunan ay napakalma niya ito at napabalik sa kwarto kung saan narinig ni Aling Rosa ang mga sigaw. Peke lang din pala ang kutsilyo na hawak nito. Kinausap ng masinsinan ni Preciosa si Aling Rosa nang kalmado na ito. Nagawi kasi si Aling Rosa sa TV room ni Raymond, isa sa bawal na lugar sa bahay. Tinandaan ito ng maigi ni Aling Rosa at nagpa siya na ipagpatuloy ang kanyang trabaho kina Madam. Kahit siya ay nakaranas ng nakakatakot na engkwentro sa anak nito. Baka nga naman kailangan lang ay makilala siya nito.
Sa kasamaang palad ay nasundan pa ang pangyayaring ito nung sumunod na linggo. Sa pagkakataong ito ay si Aling Rosa na ang pinuntahan ni Raymond sa may sampayan at muling pinagsalitaan ng kung ano-ano. Napaiyak na lamang si Aling Rosa dahil sinabi ni Raymond na siya ay may baril. Sa takot ay sumigaw na lamang ng sumigaw si Aling Rosa hanggang sa dumating si Preciosa at tinulungan siya. Malaking pagtataka ni Aling Rosa kung bakit siya muling pinuntirya ni Raymond. Wala naman siyang nilabag na batas sa araw na iyon. Tila may problema talaga sa utak itong si Raymond. Sa pagkakataong ito ay kinausap na ni Madam si Aling Rosa at humingi ng paumanhin sa inasal ng anak. Tumango na lamang si Aling Rosa sa lahat ng sinabi ni Madam. Ngunit sa pagkakataong ito ay sigurado na siya na hindi na siya babalik sa susunod na linggo. Mas pinahalagahan niya syempre ang kaligtasan niya kaysa sa sahod na tinatanggap niya mula kay Madam. Hindi naman maipagkakaila na may matinding problema si Raymond. Ngunit pilit itong pinagtatakpan nila Madam. Dumating ang susunod na linggo at hindi na sumipot si Aling Rosa. Walang tigil ang pagtawag dito ni Madam. Ngunit walang tigil din ang pagdedma ni Aling Rosa sa mga tawag niya. Mga 3 linggo din siya kinulit nito. Pati na din si Flor ay tinatawagan siya. Ngunit hindi na niya talaga sinagot ang mga ito. Ngayon ay patuloy pa rin sa paglalaba si Aling Rosa. Ngunit natuto na siya. Kinikilatis na niya ang mga tirahan at ang mga tao dito bago niya tanggapin ang trabaho. Ang karanasan na ito ay ikinuwento sa akin ng isa sa aking mga guro noong high school pa ako. Hindi pa K-12 noon. Isang guro sa Filipino, si Miss Murillo, na mas kilala sa palayaw na Miss Beng. 3rd year high school ang hawak niya at isa din siya sa mga class advisors, kung kaya't abala siya sa bulletin board ng kanyang classroom. Per month na noon, kaya maraming pasinaya sa paaralan. Kailangan updated ang bulletin board. Sa dami ng trabaho ay nagagawa lamang ni Miss Beng ito pagkatapos ng klase. Minsan ay sinasamahan pa siya ng mga class officers ng kanyang klase sa pag-decorate. Nagkataon nga naman na noong araw na iyon ay may bigla ang meeting ang mga high school teachers. Nag-anunsyo ang principal sa kanilang lahat na ang meeting ay mabilis lang naman, ngunit importante. Sa 2nd floor conference room ang meeting ng 4:30 ng hapon, pagkatapos ng klase. Pagsapit ng 4:30 ng hapon ay dali-daling pumunta ang mga guro sa nasabing meeting room. Hay, sabay-sabay talaga. Napapuntong hininga na lang si Miss Beng
at napaupo sa silya. Beng, malay mo may pakain yan kasi nga biglaan. Kantsaw ng kanyang katabi na guro. Miss Malu, ikaw pala yan. Naku, wag na. Magde-decorate pa ako ng bulletin board, sagot ni Miss Beng. Sipag talaga oh. Iba talaga pag undefeated champion no? Kayo na naman mananalo this year niyan, Miss. Sure ako. Kantsaw muli ni Miss Malu. Ha, team effort naman yan, Miss. Swerte ko lang, mababait ang naging estudyante ko. Hardworking and creative silang lahat. Hayag ni Miss Beng. Sa oras na ito ay dumating ang principal at sinimulan na agad ang meeting. Ang mabilis na meeting ay inabot din ng 1 oras. Tama si Miss Malu. May pakain nga para sa mga guro. Nadismaya naman dito si Miss Beng at tumakas na lamang sa kainan. Mabilis na bumalik si Miss Beng sa faculty room para kunin ang mga kagamitan niya sa pag-decorate at tumungo na sa kanyang classroom. Mag-isa niyang ginawa ang bulletin board at matagumpay na natapos ito. Pagtingin niya sa kanyang relo ay lagpas 7:00 na ng gabi. Naku, napasarap ang pag-decorate ko sabi ni Miss Beng sa sarili at nagligpit na ng mabilis. Madilim na ang mga koridor at ang mga ilaw na bukas ay nasa dulo lang ng bawat koridor. Kinakabahan at nagmamadali, bumalik na si Miss Beng sa faculty room. Nakapatay na din ang ilaw dito. Pumasok siya ng dahan-dahan. Di na niya binuksan ang ilaw dahil kabisado na din naman niya ang faculty room. Ang tanging ilaw niya ay mga munting sinag lang mula sa mga ilaw sa labas. Nakarating siya sa kanyang desk at ibinaba ang mga gamit niya. Buhat-buhat ang kanyang maliit na bag ay dahan-dahan siya muli naglakad palabas ng faculty room. Habang nangangapa sa dilim, ay may naaninagan si Miss Beng sa kalapit na desk. Tila may nakaupo dito. Nasinaga ng konting ilaw mula sa labas ang direksyon na kanyang tinitingnan at doon ay nakita niya ang hilera ng mga teacher's desk. Lahat ito ay occupied. Hindi nga lang ng mga co-teachers niya, kundi mga aninong itim. Ang iba ay maayos na nakaupo. Ang iba naman ay nakapatong ang mga braso sa desk. Hindi na nakasalita si Miss Beng. Umatras na lamang siya sa takot hanggang sa marating niya ang pintuan palabas ng faculty room. Ngunit imbis na lumabas agad, ay may ginawa pa siyang pinagsisihan niya sa huli. Ang light switch sa tabi ng pintuan ay binuksan niya at nakita na nawala na lahat ang anino. Ang masaklap pa ay pinatay niya muli ang ilaw at dito na siya napatakbo. Dahil ang mga anino ay naando na muli sa kani-kanilang desk. Kumaripas ng takbo si Miss Beng. Umiiyak siya habang tumatakbo palayo ng faculty room.
Malayo pa naman ang school lobby mula sa building ng high school. Pagbaba mula sa hagdanan ay nasalubong pa niya ang 2 estudyante niya na kasama sa volleyball team. Ginabi din sila ng tapos at may iniwan pa sa kanilang classroom. Binati pa nila si Miss Beng na ang ganda ng bulletin board nila. Ngunit hindi na ito pinansin ni Miss Beng at napakapit na lamang sa kanila. Dahil dito ay sabay-sabay na silang lumabas ng paaralan at naikwento ni Miss Beng ang nangyari sa kanya. Nagpasalamat sa kanila si Miss Beng at humingi na din ng paumanhin sa kanyang inasal dahil sa sobrang takot. Mula noon ay natuto na si Miss Beng na ilugar ang kanyang kasipagan. Ngayon ay hanggang 6:00 ng gabi na lamang siya nag-overtime at sinisigurado niya na siya ay may kasama sa classroom at lalo na sa faculty room. Ayaw na niya maulit ang nangyari nung gabing iyon nang dahil lamang sa bulletin board. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.